we need to understand that feelings also fail. Nagfe-fail po yung emotions and feelings. You know, it fails, it is misleading sometimes, and we cannot allow our lives to be led by our feelings. Now, we understand kung ano yung feelings. Kung ganito pala ang feelings, no, we cannot allow ourselves to be led by feelings kung ganon. Kasi hindi pala siya stable. Ginagamit pala siya ng kaaway. Ayan. Okay? Sige. Let's go. I want to start with our text, Philippians chapter 3, verses 17 to 20. Ayan. Dito, hindi mo na titignan. Kita mo na doon. Nice. Okay. Philippians chapter 3, verses 17 to 20. Ayan. Dear brothers and sisters, mga brothers, mga sisters, no? No, this is Paul who is talking, no? Pattern your lives after mine, sabi ni Paul. I-pattern niyo yung inyong lives after mine, no? Parang imitate me, no? And learn from those who follow our example. Sabi niya, for I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, talagang habang sinasabi niya, umiiyak pa siya, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. Next, they are headed for destruction. Their God is their appetite. Sa ibang translation, feelings. Sa ibang translation, emotions. No? Sa ibang translation, stomach. Sa ibang translation, belly. No? Pero the original translation, it's feelings or emotions. Ayan. Their God is their appetite. They brag about shameful things, and they think only about this life here on earth. No? The Bible says, no, store up our heavenly treasures, no? Pero itong mga their God is their appetite, no? They think only about this life here on earth. But we are citizens of heavens. Amen? Sino yung mga citizens of heavens? Tayo daw ay mga mamamayan ng langit. Amen? It's more than golden visa. No? Tayo po ay yun yung ating permanent residence. No? But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Lord, i-bless mo po ang iyong salita in the middle of us. No? Some translation says appetite, longing, no, or crave. Yan. Longing with God is okay, no, but not in worldly things. Now, there are two truths about feelings. No, may dalawa raw katotohanan about dito sa feelings na ito. No, and there are few items under each truth. Okay. Una, number one, feelings are misleading. Ayun na sabi natin kanina, no? Misleading daw itong feelings na ito. It is misleading, no? Don't trust on feelings. No? Not all affections guide us to holiness. Ayan. You know, affections is sino dito ang naka-understand kung anong affection? Affection, your towards others, yung affection, no? Not all affections guides us to holiness, no? And not all feelings are obedient to God. Agree? No? Pero meron niya ng Christian. Ang Christian may feelings. Kaya lang sometimes yung feelings niya is not obedient to God. That's why feelings are misleading, no? God must be our God, not feelings, not emotion. Ang sabi niya, no, ni John Piper, sabi niya, my feelings are not God. God is God. No? Ang sabi ng verse kanina, ang God daw nila yung kanilang appetite, yung kanilang feelings or emotion. Ang sabi ni John Piper, my feelings are not God. God is God. My feelings do not define truth. God's word defines truth. Kung ano yung naramdaman mo, it doesn't mean na it's telling the truth. No? No. Isa lang po yung truth. The truth is the word
of God. Regardless, kahit pa yung feelings mo hindi sumasang-ayon sa Word of God. Meron lang pong isang truth. Not your feelings. No, it is the Word of God. Okay? Ayan. So, una, no, feelings are misleading. Right? So, una, ano ba yung mga feelings na yan? Misleading, ano? Una, anger. Anger. Sabi sa Family Feud, no? Angga. Hindi maunawaan ng host. What? Angga. Yung pala, anger. So, anger. In Ephesians chapter 4, 26-27, in your anger, do not sin. Okay? So, it's okay to get angry. No? Sino po dito yung mga hindi pa nagagalit sa kanyang buhay? Hindi, ang tanong ko po, yung hindi pa nagagalit sa kanyang, hindi po yung hindi pa pinagagalitan sa kanyang buhay. No, sabi ng Bible, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. No? Yan. So in your anger, do not sin. No? Do not give the devil a foothold. Anger is not sin. But uncontrolled anger, yun yung sin. Hindi po masamang magalit. No? That is feelings. That is emotion. Pero kapag naging uncontrolled siya, no? That is sin. Why? Ganyan po ganyan po ka-misleading, no? Yung anger. Angga. No? If you allow and tolerate, it will end up in sin. Kapag inallow mo sa sarili mo, mamaya sa verse, malalaman natin, kasi merong psalmist, no? Mamaya sa psalm, mayroong siyang psalmist na inuutusan niya ang sarili niya. So we have the capability to instruct ourselves, no? Para utusan ang sarili natin, no? Okay, now, sabi dito, if you allow and tolerate, it will end up in sin. Alam mo yung nagdilim na yung paningin mo? You tolerate, you entertain, ano? Nagdilim na ang paningin mo, hindi dahil madilim lang yung nakikita mo, kundi yung paningin mo mismo nagdilim, ano? Ayan, so in your anger, do not sin. Okay, now, marami ng mga story, no? We heard stories about anger end up in sin or end up in worse situation, di ba? If you remember, nung araw, sikat na sikat si Rolito Go, no? Si Rolito, if you remember Rolito Go, no? Meron siya. It's a road rage, no? And then parang estudyante pa yata yung kanyang napatay, tapos on a snap, uncontrolled anger on a snap, di ba? No? Tapos yung mga nag-viral nung pandemic, yung mga because of uncontrolled anger, no? Talagang nakapatay sila, no? Imagine how cruel, no, the result of uncontrolled anger. Man. So ganyan po ka-misleading, no? Yung emotion. Sabi ng Proverbs, no, fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. No, wise daw yung nagbibring ng calm in the end, and then fool naman that gives full vent to their rage. No, yung talagang nino-nurture niya. No, siya mismo ang nagsisindi sa sarili niya. No? Ayan. Right? So that's number one. No? Bilisan natin. Pangalawa, sadness. That is feelings. That is emotion. Sadness. Malungkot. No? Nakaupo pa siya sa park. Sadness. Okay? Sadness in the loss of others is right sadness. No? Tama po yung sadness. No? Kapag yung sympathy, that is emotion. No? Kapag ikaw ay nakikiramay, no? At ikaw ay nalulungkot para sa iyong kapatid, no, kung ano mang nangyari sa kanya, no, that is right way of being sad, no, that is right sadness, no. Kaya lang, sadness in the success of others, no, yan yung maling sadness. Very napaka-misleading ng emotion, di ba? Sometimes it leads to envy, right? So if you
allow that, no, that's worst. Ayan. So sadness. It's okay to be not okay, no? Why? Because that is sadness. No, you cannot say to someone who is mourning, sabihin mo, okay lang yan. It's not okay. But being not okay is okay. Di ba? Yes. Why? That is the proper way of being sad, no? But sometimes sadness, no, for the success of others, that is not good, no? That is emotion, no? And leads to sin. Ayan. So, very misleading. Ano po? Ang emotion, no? Tolerating and staying there is wrong also. No, yung ikaw ay malungkot, ikaw ay sad for a long time. That is wrong also. Okay maging malungkot, pero maging malungkot for the whole year, no, something is wrong. Ayan. Di ba? Something is wrong. At habang yan ay nino-nurture mo yung sadness na yan, it will end up in sin. No? Ang sabi ng Bible, foothold. Huwag mo raw i-allow na gawing foothold yan ni Satan. No? Yung mga bagay na yan. Alright? Pangatlo, si romantic love. Siningin ko talaga to. No? Romantic love. Why? Because that's emotion. That is feelings. No, mamaya we will see ano yung faith naman, no. So romantic love, no. Ano ba ang sabi ng puso mo? Di ba? Misleading. No? Dahil ito ang sinabi ng puso ko, ito yung susundin ko. Very misleading. So ganyan po yung emotion, ganyan yung feelings, no. That is ang tawag niyan, romantic love gone wrong. Okay, that's why it is deceiving. Ayan, sabi ng kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa. Isa lang yung choice mo. Ano yun? Sundin ito. Very misleading, di ba? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa. Kundi sundin ito. Very misleading po yung no? Kaya, we need to be very careful dito, no? Mamaya we will compare, no? We need to be very careful. Kasi po, yung paglilingkod natin sa Panginoon, sometimes, we are being tempted, no, to follow our emotions rather than faith. Ayan. There's so many stories, no, in the Bible, no, that feelings are so deceitful. Okay? Heart is so deceitful. Ayan. So, now, it doesn't mean that when you felt it, you will follow it. No, hindi po yun, no. Remember, there's only one truth, which is the Word of God. Yun po yung nag-iisang truth, no. The Word of God. Pag hindi sinabi ni Lord, no, hindi pwede. Okay? Ayan. So, romantic love, no? It doesn't mean that when you felt it, you will follow it. No? Ang mali, isa lang po ang sinasabi ng Bible, no? Follow God. Ilang po yung sinasabi ng Bible? Follow God or the Word of God. Ayan, no? Pagbalik natin sa kanya-kanya nating mga ginagalawang lugar, no? Pagbalik sa work, pagbalik sa kung saan po tayo usual na gumagalaw, kumikilos, no? Doon po magkakasubukan, no? On how you are being directed with your feelings. Ayan, so, if the feelings leads you to sin, it is not a good guide, no? Just simply don't follow. No? Kasi po, meron tayong guide na sinusundan, no? Word of God, that is guide na sinusundan natin. Pero kapag nagsimula mong sundan yung feelings or emotion mo, that is a wrong guide. No? It will lead to sin or sometimes distraction. No? Very relevant po ito sa paglilingkod sa Panginoon. Because suddenly you will stop. Why? Because you're following your emotion, your feelings. Suddenly you will, hindi ka na maririnig, mawawala ka na because of emotion. Okay? So, now, sabi dito, by Anonymous, hindi ko lang kung sino nagsabi, nakita ko lang, but he's correct kung sino man siya. Kasi sabi niya, usually when emotions are high, intellect is low. Kapag daw mataas yung emotion, yung intellect mo mababa. Especially if you decide based on your emotions, napakaliit ng wisdom behind that because you follow your emotions. Then, I will not explain further, no? I believe lahat po tayo nagigets yun. Okay, so usually, when emotions are high, intellect
is low. Tandaan po natin lagi yun, no? In the peak of our emotions, we will find ourselves in a very, very low intellect. Even yung mga sasabihin mo mali na, no? Yung tenga mo magsasarado na, hindi ka na rin makikinig. Yung paningin mo magdidilim na. Ayan. Okay? So, pangalawa, lapit na, no? Okay, 11:02. Alright, feelings can be submitted to the Word of God. Yun naman pala. No? Binawi agad. Yes, it is misleading, but feelings can be submitted to the Word of God. Merong ibang klase ng feelings when it comes to following God. No? Una, feeling of not wanting to serve God. That is feeling, no? Hindi ko feel mag-serve kay Lord. Feeling of not wanting to serve God. Feeling of not wanting to be faithful with your spouse. That is feeling. That's emotion. No? Minsan na parang itong oras na to, parang feeling ko ayaw kong maging faithful sa spouse ko. Ito lang oras na to. Di ba? Very dangerous, no? Feeling of not wanting to be faithful with your spouse. No, marami pong iba-ibang klase ng faithfulness sa ating spouse. It's not only directing to third party. No, there's so many things, no, na pwede kang maging unfaithful sa iyong wife or sa iyong husband. No, kunyari may mga bagay kayong napag-agrihan, but on that particular moment, parang ayaw mong gawin yung napag-agrihan. That is being unfaithful. Diba? So there's so many things, no, on that area na pwede kang maging unfaithful sa iyong spouse. Men, no. Why? Because of your emotions, because of your feelings on that particular time. No, hindi ko na i-explain further pa. Alam natin lahat yun, no? Ayan, yung iba hindi nagigets kasi wala pang spouse. No? Pero, sooner or later, maunawaan niyo yun. No? Being faithful to your spouse is not always, no, means, no, or related to third party. No. No. Hindi po yun lang. Maraming bagay, tanungin nyo sila. No. Amen. So praise God. The feeling of not wanting to follow your parents. Ayan, doon sa mga young people natin, no? That's emotion, no? Yung bang ngayong oras na to lang, susuwayin ko yung parents ko. Ayan. Pag-usapan natin yun, no? That is feelings. That is emotion, no? Yung pagsuway sa magulang. Okay? Let's talk more about that. No? That feelings is not from God. It is from evil. Sorry to say that, no? Kung that time, feeling mo na parang ayaw kong sumunod sa palaging sinasabi ng parents ko, that feeling is not from God. Take note of that, young people. No? That feeling is from the devil.